So, okay po. Bibigay ko po sa mikropono para isalaysay mo kung bakit ka po nag-Muslim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mga kabrad, January 12, 1983, sa Saudi Arabia po, nung i-embrace ko ang Islam. Bago po doon, pinag-aral po nila ako sa Islamic Cultural Center. Mga ilang buwan po, noong pong na pag-aralan ko na po yung mga surah Ikhlas, surah Nas, Al-Fatiha, surah Falaq, nagsyahada na po ako, nakapagsyahada na po ako. Sabi po nila, pag nag-embrace po tayo ng Islam, meron po tayong matatanggap sa pagyakap natin sa Islam. Ang totoo po niyan, kahit isang riyal, wala po tayong natanggap. Pero ang ibinalik sa akin ng Allah, mas higit pa po doon sa inaasahan ng mga wala pa sa Islam. Buhat po noong January 12, 1983, magpahanggang ngayon po, hindi na po ako nawalan ng trabaho. Nakarating po ako ng Iraq, sa Kuwait, maraming tukso, maraming pagsubok. Sa Saudi po, naka 14 years po tayo. Galing po rin tayo ng China. Galing po rin tayo sa Taiwan. Galing po tayo sa Formosa. Isang araw po, sumampa po ako sa vessel, sa taas ng chimney, nagdala ko ng 1 litrong tubig. Doon po ako Salatul Fajr. Salatul Asr pala. Sorry po, Salatul Asr, alas 3. Kala po ng mga kasamahan ko, ako po'y tatalon. Dahil nagresa po ako ng aking mga kamay. Lately, nalaman po nila na ako po yung isang Muslim. Alhamdulillah, dahil alam naman po ang chimney, mataas yan. Nung nag-embrace po ako sa Islam, naging napaayos po ang aking buhay. At nang umuwi po ako ng Pilipinas, ipinamahagi ko po sa aking may bahay na nakapagsyahada siya sa Globo de Oro sa Quiapo, year 1999. Hanggang isang araw, na-share ko po rin sa mga anak ko na hindi pa nakakaunawa at hindi pa nakakaintindi. Ngayon po sila, nag-embrace na rin po ng Islam. At si Omar po, nasa Saudi Arabia. At yung pong si Elsie, nasa barko po siya, isa po siyang marine engineer. Yun po ang mga grasya ng Allah na hindi ako naghangad kahit anumang bagay sa Islam. Nakakita ko ng kapayapaan. Ibinigay sa akin ng Allah yung mga grasya na hindi ko inaasahang dumating sa aking buhay. Bagkus, nung aking kabataan, nandun lang ako sa palengke, nagkakargador ng karton, mga paninda, sa Pasig, sa palengke. Ngayon po, ang aking may bahay, nandito po sa Panar. Siya po ay nag-aaral ng Arabic at nag-aaral po siya kung paano po i-approach ang pagsasala sa salita, sa puso at sa gawa. Ang labas po niya ay alas 6. Mantala, narito po ako at mga ilang minuto, pupunta na rin po tayo doon. Marami pong salamat sa inyo mga kabro, kabrad. At anuman po ang pagsubok na dumating sa akin na sinasabi ng aking mga kapwa Pilipino, ang pag-embrace ko doon sa Islam, napipilitan lang daw ako. Napipilitan ba yun? January 12, 1983. Hirap na yung katawan ko sa trabaho. Marami dumarating na offer, pero isa lang ang katawan natin.
Kaya nagtiis na ako dito sa Qatar. Sa ngayon po, naka 10 years and 2 months na po ako dito. Kaya maraming po sa inyong lahat, lalo-lalo na kay Subhanahu wa Ta'ala, na ang Espiritu po niya ay laging nasa puso po natin. Ang sabi po niya sa atin, lagi tayong tatawag sa Kanya at tayo po ay mapupunta sa tamang gawain at hindi po tayo makakaisip ng anumang bagay na masama at lalo-lalo na ang paglamang sa kapwa, Kristiyano man o Muslim, ay ating mamahalin. Maraming pong salamat sa inyo at sa sandaling ito ay nabigyan niyo po ako ng maikling alituntunin, kaalaman sa ating mga hindi pa nag-embrace sa Islam, lalo-lalo na sa mga gustong tumanggap. Ay narito lang po ang Islamic Cultural Center sa Panar. Lagi pong bukas ang ating pinto, ang ating tahanan, ang banal na tahanan ng ating sallallahu alaihi wasallam, ang ating Allah. Nandito lang po ang Panar para sa inyong lahat. Marami pong salamat. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir! Allahu Akbar! Maraming salamat, brother, sa iyong pagsasalaysay. Masyaallah. So, yun talagang biyaya ng Islam. Napakaraming biyaya ng Allah. Sabi nga ni brother, hindi daw niya nabilang yung mga biyayang dumating sa kanya simula nung siya nag-Muslim. So, hindi material, ngunit siguro, brother, yung pinakamalaking biyayang natanggap mo yung kapayapaan sa iyong kalooban. Nagkaroon ka ng kapanatagan. Hindi ka nagkaroon ng kalituhan. Di ba? Hindi ko pa pinangarap. Wala tayo pamusa para sa amin. Hindi ko pinangarap yung puro. Dito muna po. Yun nga si brother, napakaganda. Marami siyang napuntahan. Maraming pagsubok, pero kumapit pa rin siya sa pananampalatayang Islam. So brother, sa ngayon brother, may katanungan lang po ako. Ilang taon na po kayong Muslim? Actually, January 12, 1983. Panganay lang sa akin ng 3 taon. Apo. At 30 years. Alam niyo mga kaburo, hindi ko pinangarap na mag-asawa ng 2. Bakit po? Unang-una, mahirap. Obligasyon yan. Tama. Hindi ko pinangarap yan. So, talaga totoo po yun. Kasi, isa po yun sa mga isyong binabato sa ating mga Muslim, na kaya tayo ay nag-Muslim para mag-asawa lamang ng higit sa 1, 2, 3, 4. Parang, ibig sabihin nila, kinukuha niyo yung privilege ng pagiging Muslim eh. Pero, sa sitwasyon ngayon ng ating kapaligiran, gamitin natin ang ating mga mata at ating isipan, hindi na kailangan mag-Muslim para magkaroon ka ng maraming babae. Di ba? Di ba, brother? Hindi talaga yun ang dahilan. Sa Islam, ito, ipinapakita sa batas at sa mata ng taong bayan na sa Islam, ito ay moral. Tama po. Ngayon, sa atin po, sa kahit saan bansa po, sa kanila, immoral dahil pinapakita yung number 1, yung number 2, yung number 3, nakatago po. Yan talaga katotohanan. Sa totoo lang, hindi po yung binigay lang yung pribilehiyo, pero hindi po pwedeng abusuhin. Kasi, kung nakikita natin sa sitwasyon ngayon, maraming mga non-Muslim ang may mga higit sa isang asawa. Ngunit, sa Islam, sinabi sa malapit na kahulugan sa banal na Quran, pumili kayo ng mapapangasawa ng 1, 2, 3, 4, at bigyan nyo sila ng pantay-pantay na hustisya.
Pero kung hindi nyo sila mabibigyan ng pantay na hustisya, mag-asawa lamang kayo ng isa. Sa totoo po, ito lang po ang Quran, aklat na nagsasabi na mag-asawa lamang kayo ng iisa. Wala na pong ibang aklat na nagsasabi na mag-asawa kayo ng isa. Diba? Yan po ay isang misconception sa atin. So, maraming salamat po muli sa iyong pagbahagi dito na sana ang mga kapatid din natin ay magkaroon sila ng kalinawan sa kanilang isipan Alhamdulillah. na pag-aralan din tong pananampalatayang Islam. Walang mawawala. Wala. So, Mararagdagan pa tayo, bro. madadagdagan pa tayo ng Alhamdulillah. kaalaman. Apo. Yan ang totoo. Dahil, pag tama at sapat ang kaalaman mo patungkol sa nag-iisang Diyos, makakaramdam kayo ng kapanatagan. So, wala kang inaalala. Wala kang iniisip na wala kang pagdududa kung tama ba o mali itong aking ginagawa. So, yun po ang pananampalatayang Islam. Halos lahat po kami dito, pinag-aralan namin ang pananampalataya, naging bukas kami kung ano ang pananampalatayang Islam. Napakasimple lang ng pananampalatayang Islam. Ang pinakaturo ng pananampalatayang Islam ay ang pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. Alhamdulillah. Walang ibang turo. Yun ay katuruan din ng mga naunang propeta. So, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinadala siya dito sa kalupaan para sa awa sa sanlibutan. Walang iba siyang misyon, kundi ibalik ang tamang katuruan na nawala ng mga ulang propeta tungkol sa pagkilala sa nag-iisang Diyos. So mga kapatid, bukas po tayo sa question and answer. Wala pong problema. Marami pong sasagot sa ating katanungan. Meron po ditong regalo. May shampoo. May ano ba dyan? May babasahin. May t-shirt. May tubig pa bro. O, pwede rin. Kung nauhaw. May katanungan ka bro? Hindi, ililipot ko yung Sige bro. Ilibot mo. Yun, tatanong mo. Kita mo? Si brother nandito pa. Andang sagutin niya. Bro, ayos na ako. Solve na ako. Assalamualaikum bro. Salam. Bro, salamat. Dito Wala po ako ng... Walang problema po. Ganyan tayo. Sukran bro, sukran. Waalaikumsalam. Kanina, nasabi mo na ang unang reliyon ng Pilipinas ay Islam. Paki-explain kung kailan nagsimula at sino nagturo at kailan nag-start ang reliyong Islam sa Pilipinas. Masyaallah, napaka-gandang katanungan. Kasi may magtatanong din dyan. Oo. Kailan nga ba nagsimula ang reliyong Islam? Masyaallah. So nagsimula ang pananampalatayang Islam nang dumating sa atin ang misyonaryong Arabo na si Sharif Makdum. Siya po ay isang Yemeni. Siya po ang isa sa pinakaunang nakadiscovery ng Pilipinas. Ngunit po, nasa kasaysayan niya ng mga babasahin pang literatura, lalo na sa elementarya, siguro sa high school, nakakabit pa yung pag-aaral na yan tungkol sa kung bakit nagsimula ang pananampalatayang Islam. So sa katotohanan po, ang mga ninuno natin bago pa dumating ang Islam, sila po ay mga animist na tinatawag. Sumasamba sila sa mga anito at sumasamba sila sa mga akala nilang bagay-bagay na mga malalakas, katulad ng araw, ng kidlat. So dumating po ang pananampalatayang Islam, hindi po sa pamamagitan ng espada. Kasi kung ang pananampalatayang Islam dumating sa Pilipinas sa pamamagitan ng pananakop, imposible pong hindi maitala yan sa kasaysayan. So, kasi sinabi sa Quran, la ikrah fid din, walang sapilitan sa pananampalatayang Islam. Nandito tayo, katulad din nung naunang misyonaryong Arabo, na dumating siya sa Pilipinas upang ipakilala lamang ang pananampalatayang Islam, at the same time, meron siyang dalang kalakal.
So, doon po, ipinakita ng misyonaryong Arabo na si Sharif Macdom ang pakikitungo ng Islam. Kaya, nagustuhan po ng ating mga ninuno na yakapin ang pananampalatayang Islam. So, dumating naman yung mga sinasabing mga taga Borneo. Yun na yung mga dato. Dumating sila. Nalaman nila na may Muslim na rin pala sa Pilipinas at nagpatuloy din sila sa kanilang pamumuhay. Nandun si Dato Sumakwil, nandun si Dato Bangkaya, sila Dato Sulaiman, sila yung namumuno doon sa Pilipinas. 10 dato sila. Pasensya na, nakalimutan ko yung 7. Sana kung mamaya. So, may isang ebidensya na ang Pilipinas talaga ay dating nasa Islam. Bakit? Pumunta kayo ng Intramuros. Di ba? Ibig sabihin sa Kastila, entrance. Moros. Bakit sinabing Moros? Kasi sa kapanahon ng Morocco, sinakop nila yung sa kapanahon ng Espanyol, nang sinakop nila yung Morocco, tinawag nila yung ang mga Muslim doon is Moro. Nang dumating sila sa Pilipinas, nadanta nila may mga Muslim, tinawag din tayong Moro. So, isa tong ebidensya na Intramuros, entrance of the Moro. Kasi sa history daw, yung Intramuros na yan ay nandyan ang kaharian ni Raha Sulaiman. Di ako nakamali? Ha? Tama, Raha Sulaiman. Yan ay isang kaharian niya. Kaya, isa sa ebidensya, Intramuros. Di ba? Isa pang ebidensya. Tingnan nyo ang badge ng pulis. Badge. Oo. Ano ba ang badge ng pulis? Di ba? Si Dato Puti. Ano ba si Dato? Ang pangalan ni Dato ay Muhammad. Dato Puti, Muhammad. Di ba? So, ang dinadala ng PNP na logo is pang-Muslim. Bakit? Sino nandun? Si Dato Puti. May dala siyang kalasag, may dala siyang espada. Sino? Para kanino ba ginamit yon? Sa mga dayuhang mananakop na Kastila. Na ipinilit sa atin ng mga Kastila na yayakapin ang pananampalatayang Islam. So, dahil wala naman lakas ang mga ninuno mga ninuno natin. Ano bang laban ng Sibat? Saka Pana, saka Itak, laban sa kanyon at mga baril. Di ba? Siguro kung sinakop tayo ng mga 18th century, malaking laban. Isinakop tayo. Kasagsagan pa yun ng kahinaan ng Islam. So, ganun po ang nangyari sa atin. So, yun lang po. Maraming salamat. Jazakallahu khairan. Inshallah, maraming salamat po sa pakikinig. Inshallah, babalik po kami dito pagkatapos ng sala. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam.